Welcome back sa aking channel. Malaki na ang ibinagsak na pangangatawan ni dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo dahil sa dinaranas nitong sakit kaya kailangan nito ng panibagong operasyon. Ayon kay dating Candaba Mayor Jerry Pelayo, nanghihina na ang dating Pangulo dahil hindi naman ito nasasikatan ng araw sa kanyang bahay sa Quezon City, papunta naman sa trabaho sa Kongreso sa nasabing ding lungsod. Dahil sa kanyang abala sa kanyang trabaho, hindi na namalayan ng dating Pangulong Gloria na bumabalik na naman ang kanyang dating nararamdamang sakit. Wika pa ni Pelayo, ang advice ng kanyang mga doktor ay sumailalim muli ito sa panibagong operasyon. Subalit, hindi naman ito pinahintulutan na makalabas ng bansa para sa kanyang medical treatment. Sinabi din ni Dr. Lady Magpantay, Rehabilitation Medicine, nahihirapan si Mrs. Arroyo sa pagluluto ng pagkain. Nakakaramdam na rin ito ng patinding kirot at nakakaramdam na rin ng pamamanhid sa kanyang mga braso. Maging ang kanyang kaibigan at dating Vice President Jejomar Binay ay ikinagulat ang pagbagsak ng katawan ng dating Pangulo na sobrang payat nang magkita sila sa buro ng matandang kapatid ni Mrs. Arroyo na si Arthur Macapagal sa Heritage Park. Hiniling din ni Pelayo kay Pangulong Marcos na bisitahin nito si Mrs. Arroyo sa BMMC o sa kanyang bahay na matatagpuan sa Quezon City upang makita nito ang tunay na kondisyon kung saan ay kinakailangan na talaga ang medical attention. At kung matatandaan, halos 10 taon na itong iniinda ng dating Pangulo mula nang ma-hospital arrest siya sa BMMC dahil sa mga kasong kinakarap nito laban sa kanya. Giit pa ni Mayor Pelayo, kaugnay sa serious health condition ni Mrs. Arroyo, let's not wait for GMA to succumb to her illness while she is at the hospital. Samantala, naharap sa panibagong mga reklamong graft at malversation si dating Pangulo at kasalukuyang Congresswoman ng Pampanga na si Gloria Macapagal Arroyo. Kaugnay ito sa 38.807 bilyon na illegal na binayad mula sa Malampayang Fund noong mga panahon nasa posisyon pa siya sa Malacanang. Sa isang payag, sinabi ni na National Association of Electricity Consumers for Reforms or NASICOR President Pete Ilagan at boses ng Consumer Alliance or BKI President Roger Reyes na ang kanilang reklamo ay batay sa kamakailan lamang na nakuwang Commission on Audit Report na natapos noong 2017. Lumalabas sa ulat ng COA na nakatanggap ang pamahalaan mula sa mga operasyon ng petrolyo ng Malampaya Oil and Gas mula January 2002 hanggang June 2013 kung saan 38.807 bilyon ang initigurya ng COA bilang hindi wastong disbursement dahil sa hindi pagsunod sa umiiral na batas, tuntunin at mga regulasyon. Sa kanilang reklamong inihain sa Office of the Ombudsman noong September 28, sinabi ni Alagan at Reyes na ang mahigit 38 billion pesos ay napunta sa mga programang pag-agrikultura at patubig, mga proyekto sa calamity, rehabilitation, mga proyektong relokasyon at pabahay, at iba pang mga proyekto. Ang mga nabanggit na proyektong ito ay hindi anya saklaw ng Presidential Decree No. 910 na nagsasaad na ang Malampaya Fund ay dapat gamitin para sa mga proyektong may kaugnayan sa exploration, exploitation at pagpapaunlad ng mga katutubong papagkunan ng enerhiya na mahalaga sa pagdago ng ating ekonomiya. Inamin ni Alagan na ibinasura ni dating Ombudsman na si Conchita Carpio Morales ang reklamo laban kay dating Pangulong Arroyo na nag-utos sa pagsasampa ng plunder at iba pang kasong kriminal laban sa negosyanteng si Janet Lim Napoles, dating Budget Secretary Rolando Andaya at iba pang mga personalidad dahil sa umano'y pang-i-scam. Na-dismiss si Arroyo sa kaso sa kadahilanang ang kanyang naging tungkulin ay para lamang magbigay ng autorisasyon sa disbursement ng pondo at wala siyang kinalaman sa maling paggamit ng pondo. Gayunpaman, ikinatwira ni Ilagan sa naturang scam tanging 900 million lamang ang pundong hindi wastong naibigay at hindi ang buong 38.807 bilyon na ginamit na Arroyo sa maling paraan sa loob ng siyam na taon lamang ng kanyang pamumuno sa Malacanang. Bunsod nito, hinamon Ilagan si incumbent Ombudsman Samuel Materes na magsampa ng kasong graft at malversation laban kay Arroyo. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.